sa iyo, Panginoon. Nararapat ka, napapurihan, Panginoon. Maitaas ang ngalan mo. Panginoon, sa araw na ito, ang nais namin ay makapiling ka. Maranasan ka, O Diyos. Lumago sa iyong presensya, Panginoon. Marinig ang tinig mo, Panginoon. Wala na kaming ibang hinihiling pa, kundi makasama ka, Panginoon. At maalayan ka ng pagpupuri at pagsamba, O Diyos. At hindi kami magsasawa, Panginoon, na itaas ang ngalan mo. Hindi kami mahihiya, Panginoon, na papurihan ka, awitan ka at sayawan ka, Panginoon, dahil ikaw ay dakila, ikaw ay mabuti, at ikaw ay karapat-dapat na papurihan, Panginoon. Maitas ka sa aming mga buhay, Panginoon. Lahat ng anak ng Diyos ay papupurihan ka sa araw na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Salamat, Panginoon. Maraming salamat. Hallelujah! Pakisabi po sa ating mga kapatid, you are blessed because you are here. Batiin po natin sila ng magandang umaga. Sama-sama! Sama-sama! O kay gandang pagmasdan tayo'y nakawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At doon
Isa pong mapagpalang umaga po sa ating lahat. And yun nga, ang sabi ni Sister Kia earlier, no, you are blessed, no, and we are blessed to be here, no, na sabay-sabay po tayo nagpupuri, nagsasamba, umaawit para sa ating Panginoon. Sige po, muli po nating palakpakan ang ating Panginoon para po kay Lord, no. But before we go to our tithes and offering, I would like to invite everyone, no, and glory to God. This coming nung February 23, last Sunday ng February, we are celebrating our 13 years. And binabalik po natin ang papuri sa Panginoon dahil hindi po natin ma-achieve ang 13 years kung hindi po niya inaalaw. And I can see na, no, from the humble beginnings of this church, no, way back, and there are only a few rows of seats. Pero ngayon, no, lumalaki na po tayo. I remember, wala pa ito eh. Parang ito lang. And then ngayon, pati yung likod. So, glory to God. And ang ano po natin is hindi lang 13 years, hindi lang 130 years, but forever. The church, no, until the second coming, no, of the Lord. So, we'll be celebrating our anniversary service in the morning of that last Sunday of February. Now, nung sinabi ko po na lumalaki po yung church, and meron po tayo, and I'm very glad, no? And I'm pretty much sure, no, na lahat po tayo ay nagagalak na makakilala, makakita, makasabay na mag-worship ang kapatiran natin, no, ng mga bagong faces. If I may call on our new sisters and brothers in Christ, no, we have three newbies today. Let me call on Lorena Garaa, kapatid Lorena Garaa. Sige po, stand up. Palakpakan po natin. Sige po, if Miss Lorena. And then, si Sir Alan Lim Paga. Sana na-pronounce po. Ipagpauminin niyo po. Medyo malabo na po. Welcome, Brother Alan. And then, si Sister Roslyn Ortega. Roslyn? Sige po. So, we very much welcome you and we are very glad to have you and celebrate with you. No, sabay-sabay po natin pinapupurihan ng Panginoon, and we look forward to seeing more of you and to fellowship with you, mga kapatid, no? And I know that God has a purpose na while you are here, why you are here today, and He's very delighted, no, na nandito ka ngayon. And we consider you as our family. Welcome po uli. Now, dumako po tayo sa ating tithes and offering, no? Earlier, we gave our best, no? We gave our best, no, sa praise and worship, no? Everybody, no, lahat, I can see na very active, no? Overflowing yung spirit, no? And tithes and offering, dapat ready rin tayo, dapat bukas rin ang ating puso, no? We should have a cheerful, may certain joy sa heart natin na this is not just an ordinary na part of the service, but this one is also meaningful, no? To really acknowledge the goodness of our Lord, no? And it is very important, no, that we understand the meaning of tithes and offering. Ano ba ito? I remember a couple of months ago, that was si Pastor Rene, no?
he demonstrated, no, dito sa harap, no, he invited, one of our brothers dito sa harap, di ba? So, pinakita niya. Nagbigay siya ng blessing sa kapatiran na yon, and nagkaroon tayo. And ang dapat natin gawin, magbalik sa kung sino man ang nagbigay sa atin ito. Let me just read to you, brothers and sisters, if you may open your Bibles so that we can read together this passage. No, it is found in 1 Chronicles chapter 29, verse 14. May ang aking version po is NLT. No, NLT. 1 Chronicles chapter 29, verse 14. So, NLT. So, let me read together. But who am I? And who are my people that we could give anything to you? Everything we have has come from you, and we give you only what you gave us. So it's clear that everything we have comes from the Lord. Si David po ang nagsalita nito, ang nagsabi nito. Lahat po ng meron tayo, galing sa Kanya. And we should acknowledge that. No? So, kaya tayo nakakapagbigay is because nauna siya nagbigay. Di po ba? And ano po ang promise ng ating Panginoon kapag tayo ay tapat, if we entrust Him everything, no? We surrender to Him everything. We entrust our finances, lahat-lahat po. No? What do we get if we become faithful? I'll read to you a passage, no? A promise from the Lord kapag tayo po ay tapat sa Kanya. We have been talking about this the past 2 weeks sa the faith group, yung step of faith. And ngayon, we should ask ourselves, tayo ba ay nagtitiwala sa Panginoon? Etong sabi po sa Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. NLT version. Ito po ang sabi niya. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. And anong sabi? Kapag ginawa natin yon, if we give Him the best, and kung tapat tayo, magbigay tayo ng first fruits and tithes, ang sabi dito, then He will fill your barns with grain and your vats will overflow with good wine. Sinabi mo niya dito na i-fill lang niya? Hindi. Ano ang word dito na dapat natin tandaan? Hindi ko sinabi na, oh, I will just fill it. But sinabi niya, overflow. Overflow. And kung sinabi ito ng Panginoon, and we know that He is faithful, and we trust God, then He will do it. But sometimes, it's up to us. I leave it up to you. How are we giving back to the Lord? Are we faithful or kung ano lang ang natitira? I will tell you kung anong ginagawa ko sa pagtitithes and offering. Ako po, every time I receive a blessing, sige na, I'll go straight forward. If I receive my salary, tinatabi ko na po ang 10%. Hindi ko po sinasabi na bayaran ko muna yung kuryente, bayaran ko muna yung monthly amortization, bayaran ko muna yung lahat ng bills ko, bayaran ko muna yung tuition ng anak ko, bili muna kami ng grocery, and kung anong, etong natira. May natira. And then, teka, babawasan ko pa, pang Starbucks, masarap yung latte. Starbucks, di ba? Kung ano. No, hindi po ganon. Hindi po nararapat sa Panginoon ang tira-tira lang. Tama po ba? Dapat unahin natin. And, anong sinabi niya? Test me on this. And anong sabi kanina sa kanta? The Lord is my shepherd. I shall not want. Di ba? Kanina, pastol. And a characteristic of a shepherd is that he will take care of the sheep kung anong kailangan nila.
Aalagaan niya to. They don't want, the shepherd doesn't want his sheep to go astray. No, ayaw niya magkasakit, and he will feed the sheep. So, I encourage everyone to be faithful in their tithes and offerings. Huwag po nating ibigay kung ano lang ang natira. We'll give the Lord the best and what is due to Him. Sige po, I invite everyone to please stand up and magbalik po sa ating Panginoon ang nararapat po sa Panginoon. And to those po na for whatever reason na hindi po makapunta and physically give their tithes, naka-flash po sa screen natin ang mga other form of platforms para po makapagbigay po sa ating simbahan at Panginoon. Sige po, let us stretch our hands and pray for our tithes and offerings. Heavenly Father, muli po, kami po ay nagpapakumbaba at nagbabalik po ng kung ano po ang inyong binigay po sa amin. Lahat po ng meron kami, galing po sa inyo. Never po nagkulang. Ito po ay higit pa at sapat na Panginoon. And I know, O Lord, that we can hold on to your promise, Panginoon, na we will bless each and every one, no? Overflowing po. Overflowing of blessing and grace, Panginoon. Hindi lang po material, kundi pati po spiritually, O Lord. And naway ito pong aming kaloob ay magamit po sa lalo pang paglaganap ng inyong salita at sa mga activities po ng simbahan. At maging itong instrumento para po makahipo ng puso ng marami pang kapatiran, Panginoon. Panginoon, wala po kaming ipagmamalaki. Wala po kaming ipagmamalaki. We are nothing, O Lord. But everything we have, we owe it from you, Panginoon. Kahit po kami ay hindi po deserving, pero ganyan po kayo sa inyong anak. Tapat na nagmamahal, Panginoon. And for that, Panginoon, we thank you for your goodness, for your ever faithfulness, Panginoon. We give you all the glory, Panginoon. We give you all the praise, and we give you all the honor. This we pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen. Palakpakan muli natin ang Panginoon. Come on. Clap your hands to the Lord. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. You know why? Lalo na sa church natin. Kasi this is our final and last week of the fiscal year. Yan. So, meron tayong tinatawag na fiscal year sa ating church. So, hindi po tayo nag-end ng December sa ating taon sa church, kundi nag-end po tayo ng January. Bakit? Kasi next month will be our anniversary, our 13th year anniversary. Di ba? Grabe, 13 years of goodness ng Lord sa bawat isa sa atin. Amen? Palakpakan nga natin ng Lord. Napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. And this will be our last Sunday of talking about the starting point sa ating series. Ano po ba yung mga pinag-usapan na natin? Ano na ba yung mga natutunan natin sa starting point previously? So, pag sinabi nating starting point, di ba, usually sa ating mga buhay, nagsiset tayo ng umpisa ng ginagawa natin. For example na lang, sa mga gumagamit ng maps, di ba? Pag gumagamit po kayo ng maps, ay nagsisimula kayo sa saan ba kayo manggagaling.
Di ba yung mapa? Saan ba nagsisimula yun? Tapos saan ba yung destination? Ganon din kapag gumigising ka sa umaga. O yung iba, maybe, sa gabi pa lang iniisip na to bago pa magkinabukasan, ano ba ang mga gagawin ko bukas? Ano ba yung mga plano ko? Saan ba ako pupunta? Magkano ba yung budget ko para sa kinabukasan? Or sino ba yung mga taong kakausapin at pupuntahan ko? Every day in our lives, mga kapatid, na-experience po natin itong starting point. Lagi tayong merong sineset na simulain. Kaya napakaganda po mga kapatid na yung taon natin na 2025 ay sinisimulan po natin yan ng may kaayusan. At ano yung kaayusan na yon? Ang tanging kaayusan lang naman dito sa mundo ay ang kaayusan sa Panginoon. Kapag ikaw ay nasa Panginoon, kapag ang buhay mo ay sinuko mo sa Panginoon, napakaganda ng magiging simulain mo sa buhay. Kaya yan po yung focus ng ating starting point. And most importantly mga kapatid, ito po yung gusto kong bigyan ng emphasis sa bawat isa. Ano ba yung pinaka-importante na dapat sinisimulan natin sa ating mga buhay? And mind you, hindi pa huli ang lahat kung sa tingin mo nakapagsimula ka na ng hindi maganda or pwede mo pang i-reset yon. Ano ba yung dapat na magmula ngayong araw na ito ay ito yung sinisimulan mo. Isa lang naman po kapatid yun eh. It is on being a true Christian. Yan po yung napakaganda at pinakamahalagang umpisahin ng ating mga buhay. Dapat ang ginogol po natin is maging totoong mga mananampalataya tayo at maging totoong mga Kristiyano tayo. Kung marami tayong mga sineset na goals sa buhay natin, di ba marami yan eh. Ano ba yung mga goals natin in life? Goals natin na makabili ng ganito, goals natin na makapag-invest ng ganito para pag tumanda ako, meron kang di ba? Meron kang investment. And mga desires mo sa buhay, career. Ano ba yung mga dinidesire mo sa career mo? 'Di ba minsan yan yung mga nasa goal mo eh, lalo na yung sa mga New Year, 'di ba napag-usapan natin previously. Sa New Year, gumagawa tayo ng New Year's resolution, mga checklist natin. Ano ba yung highest priority? Priority 1, 2, 3, and 4. Mga kapatid, dapat ang number 1 doon. Ang number 1 sa priority natin is how we will become a true Christian. Yun po yung dapat na number 1. Mamaya malalaman niyo po kung bakit. Pangalawa na lang yung iba, yung mga material na bagay, yung ating mga well-being, yung kalusugan, yung mabuting pag-uugali. Secondaries na lang po lahat ng yun. Pero ang pinaka-primary na dapat na highest goal natin sa buhay is maging isang totoong Kristiyano. Yun po yung top priority natin. And yun yung dapat importanteng dine-develop natin sa ating mga sarili. Dahil kapag yun po ang inuna natin, susunod na ang lahat ng mga magaganda at mabubuting bagay na mangyayari sa ating mga buhay. Amen? So, gusto ko pong linawin sa bawat isa, hindi natin top priority ang yumaman. Hindi natin top priority ang makabili ng malaking bahay, magandang sasakyan, magkaroon ng ganitong mga ari-arian sa buhay. Hindi po yun ang top priority nyo. Baka kasi iniisip nyo, solve na ako sa buhay ko kapag nakapagpundar ako para sa pamilya ko, para pagdating ng araw may aanihin sila. Hindi po yun magiging maganda sa buhay mo. Pangalawa lang po yun. Dapat ang top priority po natin ay ang Panginoon palagi. And hindi ko naman po sinasabi na masama ang i-improve mo yung lifestyle mo, na magsumikap ka para magkaroon ka ng earthly riches. Hindi po masama yun. Ang Panginoon, gusto ng Panginoon sa atin na be-bless po tayo. At nakikita yan sa lifestyle, di ba? Sa mga meron tayo sa buhay, financially able tayo, nakakapag-aral yung mga anak natin, 3 times a day tayo nakakakain, 2 times a day. Yun po ang gusto ng Panginoon sa atin, pero hindi po dapat yun ang number 1. Ayaw po ng Panginoon na yun ang number 1. Dapat po, pangalawa na lang yun. Ang una po dapat is our relationship with the Lord. At doon po iikot yung pag-uusapan natin, mga kapatid, sa oras na ito. Napakahalaga po, napaka-basic na usapan,
Pero napaka-importante na hindi natin dapat yan makakalimutan. Amen po ba? Amen. So sa oras na ito, before we start, let's pray, bow down our heads, and close our eyes. Lord Jesus, salamat po sa pagkakataon na ito na kasama ko po ang aking mga kapatid ngayon na makakapakinig po ng iyong salita. Salamat, Lord, sa blessing of words, blessing of wisdom, blessing of opportunity para po sila po ay lumago sa kanilang pananampalataya sa iyo. At sila po, Panginoon, ay magkaroon ng pagkakakilanlan sa iyo ng maigi. At maiset po nila ng tama ang priorities po nila sa buhay, Panginoon. Lord, in this final week of our series, Starting Point, may this topic, Lord, be meaningful in our lives. Magamit po namin itong application nito sa araw-araw na pamumuhay po namin, Lord. At gabayan mo po kami, Banal na Espiritu. Ikaw po ang manguna sa bawat isa. Ibuksan nyo nga po ang puso at isipan ng bawat isa, Lord. At alisin nyo nga po ang espiritu ng antok in Jesus' name. At hayaan nyo po na makapag-focus po sila at magkaroon po sila ng maayos na pakikinig, Lord, sa mensahe mo ngayong umagang ito. Ako po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan ngayon, Lord. Gamitin mo po akong daluyan ng inyong salita, Panginoon. Salamat po. Itinataas ka po namin ang higit sa lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Lord. Amen. Hallelujah. So mga kapatid, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, ang title natin is From This Moment. Siguro yung iba dyan may kumakanta na sa isip. No? Sabi na yan yung unang-una yung gagawin Kakantahin niyo yan sa isip niyo. Ayoko nang kantahin kasi kinanta niya na sa isip niyo. So ano bang ibig sabihin pag sinabi nating from this moment? Sino ba yung kumanta niyan? Si Regine? Hindi ko kilala kung sino. Ang ibig sabihin, pag sinabi nating from this moment ay moving forward, di ba? Magmula ngayong araw na ito. Pag tinagalog natin ito, magmula ngayon. Parang ganun So sa oras na ito, ganito na ang gagawin ko hanggang sa mga susunod na araw. Moving forward, starting this day. And napakahalaga nun. Katulad nung sabi ko kanina, lahat tayo na-experience to Sa gabi pa lang, bago tayo matulog, yung iba sa inyo, iniisip nito bukas ano bang gagawin ko? Or paggising mo sa umaga, magmula sa araw na ito. Ganon, di ba? Lahat tayo, nagagawa na natin yan. And, kailan ba natin sinasabi tong words na ito? Every time na, kailan ba natin nasasabi ito na from this moment? Or from now on, starting this day, kailan ba yan nangyayari? Sa buhay natin. Bibigyan ko lang po kayo ng ilang mga example. Isa po dyan is kapag nakakagawa tayo ng pagkakamali. Tama po? Pag nagkakamali tayo sa decision, tapos nare-realize natin, mali pala yun. So, ang gagawin mo, okay, magmula ngayon, hindi na yun ang gagawin ko, ganito na. Ano pa? Kapag meron tayong natututunan na magandang bagay or meaningful sa atin or beneficial sa atin, so iniisip na natin, okay, so dahil ganito pala ang magandang pakikitungo sa asawa, magmula ngayon, ganito na ang gagawin ko. O kaya, ganito pala para kumita, lumaki yung pera, yung investment na meron ako, okay, magmula ngayon, ganito na yung gagawin ko. From the learning that we have, ay pag may natututunan tayo, sinasabi natin yan, magmula ngayon, from this moment. Ito, mga kapatid, the most important thing, kapag nakaka-experience tayo ng life-changing moments. Sa buhay nyo, ano yung hindi natin makakalimutan na life-changing moments? Ako, masasabi ko siguro, kung i-generalize ko, is yung time na tumalikod kayo sa kasalanan at sinabi nyo sa Panginoon, from this moment, magiging Kristiyano na ako. Magmula sa araw na ito, tatanggapin na kita, Panginoon, bilang aking Diyos at tagapagligtas. Tama po ba? Hindi natin nakakalimutan yung moment na yun. Di ba? Life-changing moment yun Bakit? Kasi na-realize mo na ganito pala yung buhay ko noon. Makasalanan ako, wala akong pakialam kahit mali na yung mga ginagawa ko. Pero nung na-realize ko na kailangan ko pala ang Lord, dun ka talagang nagde-decide magmula sa araw na ito. Di ba yung salvation prayer? Di ba, nung nanalangin tayo ng pagtanggap sa Panginoon, paano yung prayer natin doon? Di ba, Lord,
Inaamin ko po na makasalanan ako. Lord, patawarin mo po ako sa pagkakasala. Linisin mo po ang aking buhay ng inyong banal na dugo. Pagkatapos nun, magmula sa araw na ito, di ba? Ganun yun eh. From this moment, Lord, ay ituturing na po kita. Ikaw na po ang aking Diyos at tagapagligtas. At magmula sa araw na ito, ay susundin ko na po ang mga pinapagawa mo sa akin at mga kalooban mo. So, napaka-importante po mga kapatid ng from this moment natin na yun sa buhay. And ito po ang ating key scripture na pag-uusapan natin hanggang mamaya. So, hahatiin ko lang po ito sa dalawang areas. So, yung naka-highlight po dun sa ating verse. Galatians chapter 5 verse 25. Pwede po ba nating sabay-sabay basahin as if ino-own natin itong verse na ito, okay? Basahin po natin, 1, 2, 3, go. Since we are living by the Spirit in every part of our lives. Maiksi lang yung verse, pero mga kapatid, it tells us a lot. Napakalaki po ng sinasabi nito patungkol sa ating mga buhay at kung paano ba ang tamang pamumuhay dito sa mundo. Kung paano ba natin maiseset yung starting point natin, kung paano ba natin ilalagay sa top priority natin ang Panginoon. So, hihimayin ko lang po yung dalawang naka-highlight po dyan sa verse, yung living tsaka yung leading. So, yung first word natin, living. Ano bang ibig sabihin yan? Since we are living by the Spirit. Pag sinabing living, it describes our current status. Diba? Ano yan eh? Present tense yan pag binasa natin yung, since we are living by the Spirit. Sa Tagalog, ngayong namumuhay ako, kasama ang banal na Spirito. Yun po yung ibig sabihin nun. So, sa oras na ito mga kapatid, tayo po ba ay namumuhay kasama ang banal na Spirito? Amen. Yes. Kailan nagsimula yon? Nung time na naging born again Christian ka. Nung time na tumanggap ka sa Panginoon, ang gabay ng banal na Spirito ay palagi nasa iyo. You are considered living by the Spirit nung time na naging totoo kang mananampalataya. So, yung word na living dito, it describes our current, yung kasalukuyan natin na status sa buhay. At yung pangalawang word naman, leading. Ito namang word na leading na ito, it tells us what kind of life we should have. Bakit we should have? Bakit? Kasi minsan, baka yung iba sa atin hindi pa ganito yung pamumuhay eh. Minsan, kahit na tumanggap ka na sa Panginoon, naging born again Christian ka, hindi naman yun agad-agad may changed life ka na eh. Hindi naman yun agad-agad nawawala na yung mga pagkakasala na ginagawa mo. Hindi po. May mga tao na miraculously, instantly, 180 degrees turn, paalis sa kasalanan. Pero yung iba hindi. Katulad ko mga kapatid, dumaan po ako sa mahabang proseso. Nung tumanggap ako sa Panginoon, hindi ko agad-agad natanggal yung mga kalokohan na ginagawa ko. Unti-unti ko yun natatanggal. Kaya ang word na ito na leading, ang sinasabi po sa atin dito is dapat ito yung maging pamumuhay natin magmula ngayon hanggang sa mga susunod. Process po. When we say the Spirit's leading in our lives, it is a process na pagdadaanan ng bawat isa. Kaya wala pong pwede sa ating mag-judge. Kala ko ba Christian ka na, bakit ganyan ka pa rin? Wala po. Dapat hindi po tayo nagja-judge sa mga kapwa natin. Kasi hindi natin alam baka dumadaan pa siya sa proseso ng pagbabago. Amen? Tayo po, kahit ako hanggang ngayon, meron pa rin pong binabago ang Lord sa buhay ko. Nandun pa rin po ako sa proseso na kung saan nililid ako ng banal na spirito kung ano ba yung mga tama kong gawin sa aking buhay. So, ganun din po yan sa inyo. Panigurado po ako. Pare-pares po. Kasi hindi po iba yung Holy Spirit na nangungusap sa akin, tsaka yung Holy Spirit na nangungusap sa inyo. Iisa lang po yun. And God is omnipresent God. Ibig sabihin, halimbawa, nasa bahay ako, tapos nangusap ang Lord sa akin, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi, nakila Pastor Alfred ang Holy Spirit. Hindi. Kahit na nandun siya sa akin nangungusap sa bahay, kaya niya rin na maging at the same time nasa iyo, nangungusap sa iyong buhay. Amen? So, unang-una po mga kapatid, na pag-uusapan natin yung word na living.
How do we live by the Spirit, or what does it mean by living by the Spirit? So pag sinabi nating living by the Spirit, question ko pala mga kapatid, kailan ba nagsimula itong buhay na ito, yung living by the Spirit? Sinabi na natin kanina, di ba? Nagsimula yan nung ikaw ay naging born again Christian. Nung minahal mo na ang Lord at tinanggap mo siya bilang Diyos at tagapagligtas, yun yung simula ng buhay na namumuhay kasama ang banal na Espiritu. And yung the word living, it tells us na itong klase ng buhay na ito ay continuous. Balik ko lang muna pala dun sa verse. Yan, ay bumalik. Kapatid, pakibalik mo nga. Yan. So, yung word na living dito, ano yan sa English, present tense, ibig sabihin, continuous. Hindi yan nag-i-stop nung naging born again Christian ka na, hindi mo nagagawin yung mga pamumuhay sa Kristiyano at maghihintay ka na lang na bumalik ang Lord. Hindi Doon sa pagkatapos kang maging born again Christian, habang lumilipas ang araw, isinasapamuhay mo ang buhay na kasama ang banal na Espiritu. Ngayon, ang question, mahirap ba o hindi? Sa iba siguro, hindi, Pastor, kayang-kaya. Pero in my opinion and in my experience, sometimes it is hard. It is challenging. Di ba? Minsan mahirap ang magpakabanal Mahirap ang magpakatuwid sa mga ginagawa. Mahirap yan in your own. Napakahirap niyan in your own. At kadalasan, lahat po tayo mga kapatid, we all experience this na nag-fail tayo na mamuhay ng kasama ang banal na Espiritu. Na kahit na sinasabi natin born again Christian na tayo, na-offend pa rin natin ng Lord. Nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan, maliit man o malaki. Nagagawa pa rin po natin yun. Kaya challenging talaga mga kapatid. And ang maganda rito, ang Panginoon ay napaka-gracious sa bawat isa. Yun yung maganda. Kasi kung hindi gracious ang Panginoon, baka nung nag-born again Christian tayo, tapos nagkasala tayo, baka inalis na tayo ng Panginoon sa, sa pastulan niya Pero hindi, napaka-gracious ng Panginoon. Continuously, ang pagpapatawad ng Panginoon sa atin. Ganon din yun, di ba? Same thing ng living by the Spirit, ganon din ang pagpapatawad ng Panginoon. Continuously natin siyang nararanasan at binibigyan tayo ng Panginoon patuloy hanggang ngayon at hanggang sa mga susunod ng patuloy na allowance and room to grow para ma-develop yung buhay natin. Kahit na nagkakamali pa tayo. Kaya ang sinasabi sa Bible, di ba, Christians, hindi po tayo sinless. Every one of us still can make mistakes. Tama po ba? Wala pang perfect sa atin. Kaya napakasarap na ang Panginoon po ay gracious sa bawat isa. Ang Lord, hindi siya nag-expect sa atin ng perfection. Napakaganda nun. Alam niyo kung bakit? Kasi kung nag-expect ang Lord ng perfection sa atin, naku, walang makakaabot sa perfection. Kasi wala pong perfect sa atin. Alam niyo po kung anong ine-expect ng Panginoon sa atin? The Lord is not expecting our perfection, but He is expecting the evidence of a life that is living by the Spirit. Kahit maliit o malaki, basta merong ebidensya. Ano yung ibig sabihin ng ebidensya? May pagbabago sa buhay mo. Magmula nung naging born again Christian ka, say 2 years ago, kunyari lang 2 years ago, ano na yung buhay mo ngayon? May pagbabago ba? Na-fix mo ba yung halimbawa, noong hindi ka pa mananampalataya, mainitin ang ulo mo. Ngayon ba, mas lalong naging mainitin ang ulo mo? O nabawasan? Kahit hindi natanggal, sige, kasi gracious ang Lord pero nabawasan ba yan? Yung dati, nagmumura ka, nabawasan na ba yan ngayon? Or completely, yung iba siguro natanggal, di ba? Yung mga vices, yung mga ginagawa mong hindi magaganda, natanggal mo na ba yan ngayon? Or nagkaroon na ba ng pagbabawas yan magmula nung una hanggang ngayon? So ang Lord, ang ine-expect niya sa atin is ebidensya na merong nagbabago sa buhay natin. Amen? Kasi kapag walang ebidensya, pag walang ebidensya, sad to say, masasabi ko po sa inyo na baka hindi totoo yung
pagtanggap nyo sa Panginoon nung time na sinabi nyong born again Christian na kayo. Baka hindi yung totoo kung walang ebidensya. Kasi ang totoong tumanggap sa Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago. Merong ebidensya sa ating mga buhay na nakikita. Kasi di ba yun yung pledge natin sa prayer natin noon Ano yung prayer natin? Lord, from this moment, mamumuhay na ako ng ayon sa gusto mo. Bakit mo pa sinabi yun kung hindi mo naman kayang tuparin kahit isa lang, kahit konti lang, di ba? At least, ipakita natin sa Panginoon na merong nagbabago sa ating mga buhay. So, living by the Spirit means may ebidensya sa pamumuhay natin. 2 Corinthians chapter 5, verse 15, He died for everyone so that those who received His new life will no longer live for themselves. Ano ibig sabihin nito? Nung si Jesus Christ po, mga kapatid, ay ipinako sa krus at nabuhay muli, ibig sabihin yung buhay natin, hindi na tayo nabubuhay para sa sarili lang natin. Noon, ganun tayo. Pag meron tayong pangarap sa buhay, para sa mga anak ko to, para sa pamilya ko to. Hindi po yun mali, don't get me wrong. Namumuhay ako, kailangan, alagaan ko yung sarili ko, hindi rin yun mali. Kailangan, unahin ko muna yung sarili ko at yung pamilya ko sa lahat ng oras. Hindi po yun mali. Kailan po yun nagkakamali? Kapag yun po ay mas mataas na kesa sa Panginoon. Dapat ang pinakauna pa rin talaga, mga kapatid, is dahil born again Christian ka na, naiintindihan mo na ang buhay mo ay siyang para sa Panginoon talaga. Actually, hindi na to bago Yun talaga ang design ng Lord sa atin, magmula pa sa pinakaunang tao dito sa mundo Nasira na lang yun na nagkasala tayo At ngayong nanumbalik na tayo sa Panginoon, dapat ibinabalik na natin uli yung priority natin. Ang buhay ko pala ay para sa Lord. And napakaganda nun, na kapag ang buhay natin ay para sa Lord, sumusunod na yung iba ron. Pagka may tamang relationship ka sa Lord, gumaganda yung ugali mo, at pinoprotektahan mo yung pamilya mo, inaayos mo yung pagtatrabaho mo para maging financially able ka, nagiging maganda yung relationship mo sa asawa, yung pati sa mga anak nagiging maganda. Sumusunod na lang lahat ng yun Pero hindi yun yung pinakauna, kundi ang Lord. Tapos sumusunod na lang lahat yung iba. Bakit? Because they will live for Christ. We live for Christ who died and was raised for them. Sa Tagalog po nito, mga kapatid, sabi sa Tagalog maganda Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Amen. Naalala ko lang noon, mga kapatid, nung hindi pa ako born again. Ang goal ko lang sa buhay noon, yumaman. Kailangan, sabi ko sa sarili ko noon, yung tatay ko kasi, at the age of, kung di ako nagkakamali, 30, meron na siyang sasakyan. Ang goal ko nun, dapat mabit ko yung tatay ko. Dapat before ako mag-30, magkaroon na ako ng sasakyan. Yun yung goal ko highest goal ko yun Pagkatapos nun, pag may sarili na ako sasakyan, maghahanap ako ng asawa. Tapos magbubuo ako ng pamilya at magpupundar ako ng napakagandang bahay para pag namatay ako, secured yung pamilya ko, yung pag-iiwanan ko yung mga anak ko, mga ganon. So yun lang yung yung mindset ko noon, ganon lang ang buhay. Pero nung tumanggap ako sa Panginoon, na-correct po ako na hindi pala yun ang makakapagbigay ng totoong kaligtasan sa atin. Hindi yung mga mabubuting gawa ng tao ang makakapagligtas sa ating mga kaluluwa, kundi ang Panginoon lamang. At kapag inuna natin ang Panginoon, ibibigay niya ang lahat ng yon ng higit pa sa inaasahan natin. Amen? So, dapat unahin po natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Living for Christ means you live the way the Holy Spirit leads you. Ito mga kapatid, basahin po natin. Lobat yata ito. Basahin po natin 1 Corinthians chapter 6, verse 9 to 11. Or do you not know that wrongdoers will not inherit the kingdom of God? Yung mga sinasadya na gumawa ng pagkakamali,
Do not be deceived. Huwag kayong malilito. Neither the sexually immoral, nor the idolaters, nor adulterers, nor men who have sex with men, nor thieves, nor the greedy, nor the drunkards, nor slanderers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Napaka-specific, no? Napaka-straight to the point ng salita ng Lord. And ano yung sabi dito sa nakapula? And that is what some of you were. Ito yung buhay natin noon. Hindi pa tayo mananampalataya sa Panginoon. Ganyan tayo dati, including me, na walang puwang sa kaharian ng Panginoon. Pero, nung tinanggap mo ang Panginoon, or sa oras na ito, kapag magde-decide ka na, ay, ano yung sabi dyan? But you were washed, you were sanctified, you were justified in the name of the Lord Jesus Christ and by the Spirit of our God. Ibig sabihin, namumuhay ka na ayon sa ginagawa ng banal na Espiritu sa buhay mo. Napakaganda mga kapatid ng ginawa ng Panginoon sa atin. Gusto kong i-highlight po natin dito yung word na sanctified. Ano ba ang ibig sabihin ng sanctified? Maybe yung ilan sa inyo iisip, ay pang ano lang to, pang mga big time pastors lang to, pang mga bishop, pang mga leaders ng church, pag sinabing sanctified by the Spirit of God. Hindi po mga kapatid. Being sanctified by the Lord, it means when you accepted Christ Jesus as your Lord and Savior, kasama mo rin, bundle yon, package yon, na tinatanggap mo rin na ang sanctification ng kapangyarihan ng Panginoon. Ano bang ibig sabihin pag sinabi nating sanctified? Sanctification is a process of life. It is a process where Christians become holy. Sanctification is a process that you become holy. Pastor, imposible yan. Makasalanan ako, hindi ko kaya maging banal. Totoo, yes. Pero ang masasabi ko sa inyo, in your own, you cannot produce holiness on your own. Bakit? Holiness is only from the Lord. Hindi yan kayang i-produce ng tao. Hindi yan kayang, dahil sobrang bait mo buong buhay mo, masasabi mo na holy ka. No. Ang holiness na word, or yung essence ng holiness, nanggagaling lamang yan sa Panginoon. Hindi mo yan kayang akuin, hindi mo yan kayang i-produce on your own. Kaya ang process of sanctification, mga kapatid, binibigay ng Panginoon yan sa atin para maging holy tayo. It means it is not impossible to become holy. It is possible by the power of the Lord or the power of the Holy Spirit. Holiness is from the power of the Holy Spirit. At kapag tayo, mga kapatid, ay dumaan na tayo sa process of sanctification, we actively show the evidence of in our lifestyle. Na ipapakita natin yung holiness natin sa ating mga lifestyle. Yung iba kasi baliktad yung iniisip. Kapag naging mabait akong asawa, nagpakabait ako, tuwing Sunday ako ma-attend ng church, nagta-tithes and offering ako, nagwo-worship ako, tumutulong ako sa mga mahihirap, ay nagiging, dahil active yung lifestyle ko ng kabutihan, nagiging holy na ako. Hindi po, baliktad po. Binibigay ng Panginoon sa atin ng holiness para ma-produce natin yung mga ganong klaseng pag-uugali. And ang sanctification, it means you are being set apart from the work of the enemy to the work of the Lord. Say for example, itong clicker na ito. Siguro, ang gumawa dito, ang manufacturer nito, Logitech. Ang tatak nito, Logitech. Hindi natin alam, maybe yung kumpanya na Logitech, hindi naman yan perfect na company. Maybe merong pandadaya dyan, may corruption, di ba? Siguro, baka hindi natin alam kung ano-ano, kung sino-sino yung mga kamay na nag-manufacture ng gamit na ito. It means, sa umpisa, nung binili mo ito, hindi pa ito, malinis. Di ba? Masama pa ito. O kaya minsan yung mga pera na lang natin na natatanggap
Either sa trabaho, sa business. Hindi naman natin alam kung clean money yan eh. Yung iba, baka ano yan, galing sa kasamaan, di ba? Blood money or galing sa pandaraya. Pero tinatanggap natin at first. Pero, paano ba yon nagiging banal para sa atin? Paano ba nasa-sanctify ang isang bagay o ang isang buhay sa magmula sa dati niyang siya? Paano kapag ito ay ipinag-pray mo na at you are setting this apart for the work of the Lord? Kaya itong Logitech na ito na clicker, born again Christian na po ito. Hindi. Sanctified na po ito kasi hindi na to ginagamit sa kasamaan. Ginagamit na po ito dito lang sa kalooban ng Lord para sa church na ito. Ganon din sa buhay mo. Ganon din sa pera mo. Kapag yung pera mo ay pinagpe-pray mo, Lord, pagpalain mo po ang trabaho, yung natatanggap kong pera, at gamitin mo po yon para sa kalalago ng aking pananampalataya at para makapag-bless po sa ibang tao. In that way, you are sanctifying or the Holy Spirit is sanctifying. And in your life, the same thing na pag sinabi mo na, Lord, magmula ngayon, ang buhay ko ay para sa iyo na lamang. Lahat ng mga gusto mong ipagawa sa akin, gagawin ko na. Hindi na ako gagawa ng kamunduhan. Yun po ang tinatawag na sanctification in our lives. Sabi po sa isang quote, napakaganda nito eh. Ilang beses ko na ito nagamit pero it doesn't get old. If the Holy Spirit just makes you run, jump, and dance, but doesn't help you live holy, then it is not the Holy Spirit, it is ADHD. Anong ibig sabihin nito, di ba? Kapag, ano ka lang, puro talon-talon ka lang, sigaw-sigaw ka lang, halimbawa sa worship lang to. Pagka, halimbawa, kanta ka lang, ang lakas ng boses mo, nasa tono ka, tapos halos performance level, tumatalon ka pa, umiiyak ka pa, pero pag hindi naman yun namumunga sa buhay mo, pag uwi mo naman ng bahay, kalokohan naman ang ginagawa mo. O kaya, nakakalimutan mo na ang Lord, tuwing Sunday mo lang naalala ang Lord, then it is not the Holy Spirit. It is only ADHD daw. So, dapat mga kapatid, ang ibig ko lang sabihin dito ay dapat merong pruweba, merong ebidensya sa buhay natin na merong binabago sa atin. That's what it means to be living by the Spirit. A normal person, ang isang normal na tao, he can pretend to be good. Tama? Ako, nasubukan ko na yun eh. Siguro kayo din. Na kaya ko mag-pretend na mabait sa isang tao, kahit na ayoko, kahit na pilitan lang ako. Kaya? Kaya, di ba? Nagagawa po natin yun eh. But, a person na banal, a person that is sanctified, a person that is living by the Spirit, imposibleng hindi mo yan mapagawa ng kabutihan sa kapwa. Imposible. Gagawa at gagawa yan ng kabutihan sa kapwa. Yun po yung pagkakaiba nun. Tayo, kaya natin mandaya na gumawa ng mabuti, pero kapag ikaw ay namumuhay sa banal na spirito, hindi mo maiiwasang gumawa ng kabutihan na totoo sa iyong kalooban. Amen? Kaya kapag, ito i-check lang po natin yung mga sarili natin, huwag nyo nang ipangwento, huwag nyo nang tingnan yung katabi nyo, ganun yung asawa ko. Huwag ganun, okay? Sarili. Tanungin mo yung sarili mo, may nagbago na ba sa akin? O kaya, nakikita na ba sa buhay ko yung pagbabago magmula nung tinanggap ko ang Panginoon? Checking na yun, ha? Kasi kapag hindi pa po nakikita, mga kapatid, bigyan nyo na po ng importansya. Napakahalaga po kasi. Kasi ano yung sabi sa salita ng Diyos? Produkto ng banal na spirito sa buhay natin itong mga gawain na ito. But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Ano yon? Love, mapagmahal ka, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. And there is no law against these things. Tayo po mga kapatid, nilikha po tayo ng Panginoon. Lalo na nung pinakaunang tao kay Eva at Adan, nilikha sila, inborn sa kanila yan. Kaya lang sinira ng kaaway. That's why sa oras na ito mga kapatid, kapag ikaw ay, pag sineryoso mo ang relationship mo sa Panginoon, ito dapat yung nakikita na bunga sa buhay mo na ninakaw ng kaaway noon. Dapat ito yung mga nanunumbalik sa'yo. Kung dating hindi ka masiyahin, bugnutin ka, lagi ka nakasimangot,
Ngayon, masayahin ka na, 'di ba? Kung dati hindi ka marunong magpatawad, kahit na ano sabi mo, hindi, taga mo sa bato. Pero ngayon, kaya mo na siyang patawarin dahil iyan ang bunga ng banal na espiritu sa buhay mo. The work of the flesh or yung gawain ng kasamaan sa buhay natin, it becomes less evident. Hindi ko sinasabi na zero, pero less becomes less evident and the fruit of the Spirit becomes more evident. Na e-empower na ng mga kabutihan na gawain sa buhay mo yung mga ginagawa mong hindi maganda. Bakit? Bakit nangyari yan? Because this means that anyone who belongs to Christ, do you belong to Christ? Ikaw ito, ibig sabihin, to belong to Christ has become a new person. The old life is gone. Yung dati mong pag-uugali, nawawala na, and a new life has come. And sa Romans chapter 12 verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Kasi ang mundong ito ay napakasama. Napakaraming tinuturo sa atin ng mga kalokohan. Sa halip, ito dapat yung ginagawa natin. Hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod, at ganap na kalooban ng Diyos. Bakit ko ba hinighlight itong word na sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong mga buhay? Kasi niregaluhan tayo ng Panginoon nung tayo ay pinanganak ng free will. May sarili tayong pagdidesisyon, may sarili tayong mga gustong gawin sa buhay, mga unahin sa buhay. Kayang-kaya natin gawin yun eh. At this very moment nga, kaya mong tumalikod sa Panginoon kung gugustuhin mo lang eh, di ba? May free will ka eh. Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, pero, or sa halip, hayaan ninyo. I-allow nyo ang Lord. Ang Panginoon, hindi kanya magically babaguhin na biglang ikaw, Samson, biglang ka na. Bagong nilalang ka na, mawawala na lahat. Hindi niya mamagicin nyo na ganun. Pero si Samson mismo magde-decide sa sarili niya, Lord, i-allow kita na baguhin mo ko. Hanggat sinasabi mong hindi, pag sinabi ni Samson na, hindi, ayoko. Lord, ayoko pa magbago, hindi ko pa kaya eh. Sayang, gusto ko pa tong buhay na to eh. Hanggat sinasabi mong ganun, hindi manghihimasok ang Panginoon sa buhay nyo. Pero kapag binukas nyo ang puso nyo, ang buhay niya para sa Panginoon, babaguhin niya ang pag-iisip mo, ang buhay mo, ayon sa kanyang kalooban, para magawa ninyo kung ano yung mabuti. Lagi ko po yung sinasabi tuwing nagpe-preach ako, ano ba ang isang napakagandang goal ng isang tao? Ang maging mabuting tao. Hayaan ninyo na gawin kayong mabuting tao ng Panginoon. Kasi walang ibang pleasing na kasama, di ba? Ganun yun eh. Kapag meron kang tao na nakakasalamuha, ang pinaka-favorite mong kasama yung mabuti yung kalooban. Yung mabait, di ba? Yun ang gusto natin, yung maging mabait tayo, maging mabuti yung kalooban natin. Kasi yun ang kalugod-lugod sa paningin ng Panginoon. So una is living by the Spirit. Ganong klaseng buhay po ang dapat na nakikitang ebidensya sa atin. Kaya po ba yun? Mahirap? Minsan, yes, minsan mahirap. I accept that. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Holy Spirit, you can become a holy person, pleasing to the eyes of the Lord. Just by living by the Spirit. So, yun po yung una. So, balik po tayo dun sa key scripture natin. Sa pangalawa nating word. Since we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading. So, kanina, living by the Spirit. Ngayon naman, leading of the Spirit in every part of our lives. So, kung kanina, ang sinasabi doon sa living by the Spirit is kung anong klase yung buhay. Parang in-explain lang sa atin, anong klaseng buhay ba dapat yung meron tayo. At ngayon naman, itong leading of the Spirit is paano. So kanina, anong klase? Ngayon, paano naman yung buhay na namumuhay kasama ang banal na Espiritu. So sa ating lahat dito, mananampalataya ka man nga ngayon, or hindi ka pa mananampalataya, non-believer ka pa, bata ka man, adult ka man,
Matanda ka na, believe it or not, mga kapatid, maniwala kayo sa hindi, may dalawa lang na nagga-guide or nagli-lead sa buhay natin. Dalawa lang. Ano yun? Una, you are being led by the Holy Spirit. At yung pangalawa, you are being led by the forces of evil. Dalawa lang yun. Pastor, sarili, self. Minsan selfish ako Sinasabi mong ganun. O kaya, Lord, Pastor, sarili ko minsan yung nagli-lead sa buhay ko. Ako yung chopper ng buhay ko. Being selfish is the same thing doon sa being led by the evil or by the forces of Satan. Same lang yun. So kapag makasarili ka, doon ka rin nagpo-fall sa category na you are being led by Satan. Dalawa lang po yun mga kapatid. Walang iba nang nagli-lead sa buhay natin. Asawa natin, hindi Pag humindi ka sa kanya, makakahindi ka Pero ang banal na spirito, yan talaga ang nagli-lead sa atin. So, kung sino ang matimbang sa puso mo, yun ang sinusunod mo. Tama? 'Di ba? Sa mga bata dito, sa mga anak, kahit professional ka na or kabataan ka pa, 'di ba? Sa mga anak, kung sino yung favorable sa puso mo, yun ang susundin mo sa tatay o nanay. O sino yung mas favorite mo sa kanila, si mommy o si daddy? Elisha, hindi ko natatanungin. Both favorite niya yan, alam ko. So, 'di ba, ganun tayo minsan kung sino yung mabait sa atin, yun yung sinusunod natin. Kung sino yung malapit sa puso natin, sila yung pinapakisamahan natin, sila yung sinusundan natin sa mga ginagawa natin. Kaya, 'di ba? Yung mga anak natin minsan may mga nakukuha silang ugali. Hindi sa pareho na magulang kundi sa isa lang dun Minsan kasi, lagi nilang kasama yung tatay nila o lagi nilang kasama yung nanay nila. Yun yung nakukuha nilang ugali kung sino yung lagi nilang kasama. Kaya, totoo po ito sa buhay natin mga kapatid Kapag ikaw ay nakapalibot sa grupo ng mga hindi mananampalataya tapos mga gumagawa pa ng kalokohan, magtagal ka lang ng mga 1 o 2 linggo na araw-araw mo silang kasama. Believe me, baka sa susunod na linggo nun, nagagawa mo na rin kung ano yung ginagawa nila. Kasi yung impluensya ng lagi mong kasama kapag nag-e-enjoy ka. Pero sa kabilang banda naman, kapag lagi kang nasa church, kasama mo lagi yung mga kapatiran sa Panginoon, lagi niyong pinag-uusapan ng Lord, nag-worship kayo ng magkakasama, sa araw-araw ng buhay mo, ganun ang ginagawa mo, kahit nasaan ka, ang hinahanap mong mga kaibigan, yung mga Christian, yung partner in life mo, ang hinahanap mo, yung believer, hindi ka mahanap ng hindi believer, believe me, napakaganda ng magiging kakahantungan ng buhay mo. Kasi yung decision na ginawa mo na yon, it tells you that you are being led by the Holy Spirit. Punong-puno ang buhay natin ng choices. Amen? Lahat kayo, sigurado dyan, nakapag-desisyon na sa sarili nyo. Or meron na kayong pinagpilian between yes or no. Sa kasalanan na lang o sa pagkakasala o sa paggawa ng kasalanan. Kunyari lang, balik uli ako sa mga kabataan. Magsisinungaling ba ako kay mami at daddy na malilate ako ng uwi kasi may ginagawa pa kami sa school. Kasi gusto ko pang tumambay sa mga barkada ko. Nahaharap ka ngayon, di ba? Mga kabataan, nahaharap ka sa decision. Magsisinungaling ba ako o aamin ako na, gusto ko pong magstay lang sana dito, okay lang po ba? O kaya uuwi ka na lang kasi ayaw ng mama mo yon. O magsisinungaling na lang ako kasi gusto ko yung mga kaibigan ko makasama Bahala na si mama, magalit siya sa akin. Kinabukasan naman, aamuhin lang din uli ako niyan Di ba? Minsan, nahaharap tayo sa mga ganong desisyon, mga kabataan, di ba? Ganon din sa mga adult, di ba? Nahaharap tayo sa desisyon sa trabaho. Magko-compromise ba ako? Pipirmahan ko ba tong cheque na to? Kahit na alam ko na padulas to. Di ba? O kaya, iaalaw ko ba to na, na ganito ang gawin ng kumpanya namin? Pero alam mo na sa sarili mo na it breaks your Christian code or morality. Minsan nahaharap tayo sa mga ganong desisyon sa buhay na magkakasala ka pag ginawa mo to at hindi ka magkakasala pag ginawa mo ito. Now, sa mga decisions na yun sa buhay natin, ang pipiliin po natin doon, depende kung kanino ka babad.
Kapag babad ka sa Panginoon, kapag you are living by the Spirit and you are being led by the Spirit, siyempre, automatic, pipiliin mo kung ano yung nakakalugod sa Panginoon. Pero kapag hindi ka babad, automatic, ang pipiliin mo ay ang mga kasalanan. Kaya ito, napakaganda po ito sa mga may anak dito na maliliit pa. Yan, sila Lim, sila Carla, sila Camille, sa amin, di ba? Kasi may mga bata pa dito na anak. Napakahalaga po mga magulang, makinig kayo napakahalaga ito na habang sila lumalaki, i-expose natin sila sa Panginoon. Sa Sunday school, sa church. Huwag natin silang hayaan na maiwan lang sa bahay, tapos kayo magsisimba sila kung ano-ano lang ginagawa sa bahay. Huwag. Ipakilala nyo sa kanila ang Panginoon habang bata pa sila. Bakit? Kasi habang natututo sila, lalo na sa faith kids natin, habang tinuturo ng mga faith kids teacher natin sa kanila ang Panginoon at kung gaano mapagmahal ang Panginoon, darating ang time na kapag malaki-laki na sila at kaya na nilang mag-decide para sa sarili nila, halimbawa sa school na lang, dahil babad sila sa Lord, sa church, sa faith kids, pagdating nila sa school, yung mga kaklase nila nagmumura. Alam na nila yung gagawin nila. Makakapag-decide na sila na hindi ako magmumura. Bakit? Kasi natutunan ko to sa church na hindi dapat ako magmura. O kaya dapat hindi ako mangupit sa bahay, dapat hindi ako sumagot ng pabalang sa magulang. Kaya napakahalaga mga kapatid na turuan natin habang bata pa, yung mga bata na yan. Para pag dumating ang time na humarap sila sa decision between giving up sa sin o hindi, ang pipiliin nila ay ang Panginoon. Pipiliin nila yung hindi makasalanan na decision. Amen? Romans chapter 8 verse 5 to 6. Those who are dominated by the sinful nature think about sinful things. Di ba? Kung sila yung lagi mong kasama. But those who are controlled by the Holy Spirit think about things that pleases the Spirit. So letting your sinful nature control your mind leads to death. But letting the Spirit control your mind leads to life and peace. Napakaganda mga kapatid, di ba? Meron lang ako naalala na testimony ng isa sa mga elder na natin dito sa church. Sabi niya, noon, ako yung perfectionist ako, sabi niya Ako, kailangan magaling lahat ng ginagawa ko sa trabaho, maganda yung performance ko, kayang-kaya kong gawin ang lahat. Pero, nung naging born again Christian siya, ang naging pag-iisip na niya is, kailangan pala maging mapagpasalamat ako sa Panginoon. Kailangan pala ang Panginoon ang ina-acknowledge ko. Sa Kanya pala galing lahat ng talino na meron ako. Napakaganda mga kapatid. And up to this day, yun pa rin ang sinasabi niya. And napakaganda sa bawat isa sa atin na kapag tayo ay nililid na ng banal na Espiritu, yung pag-iisip natin palaging papunta sa Panginoon Lord, salamat. Dahil sa iyo to, hindi to dahil sa akin. Lord, ikaw po ang manguna sa buhay ko. Lord, naharap ako sa isang desisyon, tulungan mo ko kung ano yung tamang pipiliin ko dito na hindi ako magkakamali. Lagi nating hinahayaan ang banal na Espiritu na mangusap sa ating mga isip. Meron pong warning ang Bible, ang salita ng Lord, sa buhay na nililid ng kanyang sarili. Ito yung self kanina na tinutukoy natin, di ba? Galatians chapter 5, verse 19 to 21. The wrong things that the sinful self does is clear. Sinful self, sarili. Di ba? Tayo ay merong sinful nature. Kapag hinayaan natin na yan, yung manguna sa mga ginagawa natin, ano-ano yung mga yon? Committing sexual sin, being morally bad, doing all kinds of shameful things, worshiping false gods, taking part in witchcraft, hating people, causing trouble, being jealous, angry or selfish, causing people to argue and divide into separate groups, being filled with envy, getting drunk, having wild parties, napaka-specific, and doing other things like this. I warn you now as I warned you before. Take note of this. The people who do this things will not have a part in God's kingdom.
Amen? Malinaw po ang warning ng Bible sa atin na kung gusto nating makapiling ang Panginoon sa langit, iwasan natin yung mga yan. Iwasan natin yung mga kinikrave ng self natin. Minsan cravings yan ng sarili, di ba? Ng self na pag hinayaan mo na bumigay ka dyan sa cravings na yan, nako, isa dyan magagawa mo at walang part sa kingdom ng Panginoon ng ganyang mga klaseng gawain. Ano lang yung merong karapatan sa kaharian ng Panginoon? Ang tanging meron lang karapatan sa kaharian ng Panginoon na itinuturo ng banal na Espiritu sa atin is, ito yung dapat na maging focus natin. Think about the things of heaven, not the things of earth. Ayun na, yung mga pilosopo iniisip, things of heaven, langit, ulap, stars, di ba? Yung golden bridge or gold na lakaran, malaking gate, mga angels. Hindi po yan yung tinutukoy dito sa konteksto ng Colossians na ito. Things of heaven, yung mga gawain na makalangit. Ano ba yung mga gawain na makalangit? Pagiging mabuting tao, pagtulong sa kapwa, pagpapatawad, pagmamahal. Yung mga gawain na yan, mga kapatid, yan yung mga gawain na makalangit. At hindi yung mga gawain sa mundo, not the things of earth. Ano ba yung mga things of earth? Yung mga binanggit natin previously doon sa sa previous verse natin. And never tayo na ililid ng banal na spirito sa pagkakamali. Never, ha, mga kapatid. Baka isipin mo, Holy Spirit, sabi mo, ito, ba't nagkasala ko? Hindi, maybe fault mo yon. Pero never na ililid tayo ng Holy Spirit sa pagkakamali. Saan tayo ililid lamang ng Holy Spirit? Meron lang akong 3 ibibigay sa inyo. Una, godly wisdom. Yan yung binibigay ng Holy Spirit sa atin, yung wisdom and understanding. 1 Corinthians 2, verse 11 to 12, no one can know a person's thought except the person's own spirit. Di ba? Ikaw lang nakakalam ng pag-iisip mo eh. And no one can know God's thought except God's own spirit. The Holy Spirit ang Holy Spirit lang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon. Pero ito yung kagandahan doon. And we have received God's Spirit, not the world's spirit, so we can know the wonderful things God has freely given us. Yung word na wonderful things, ito yung mga ni-reveal ng Lord sa atin. Ano ba yung mga example nitong mga wisdom thoughts na ito na wonderful? Isa, ang pinaka-basic na example, ang kaligtasan pala, natutunan natin nung tayo lumalim sa Lord, ang kaligtasan pala, hindi pala yan dahil sa mabubuting gawa ng tao. Kahit na anong bait mo, hindi yan ang ticket mo papunta sa langit, hindi. Kundi tanging ang pagtanggap lamang sa Panginoong Hesus at pag-declare in your mouth that He is your Lord and Savior, that He saves you and He died and rose again for you, yun lang ang makakapagligtas sa'yo. Di ba napakaganda na wisdom na nakukuha natin galing sa banal na spirito? And ano pa yung pangalawa na nililid sa atin ng Holy Spirit? The Holy Spirit is leading us to be united to the bodies of Christ. Ito, minsan, napakalaking issue nito sa mga churches eh. Di ba? CCOF, CFC, CCF, VCF, JIL, yung mga Christian churches in the world, hindi man ako magiging specific kung sino sa kanila, pero minsan, nag-iisip ang mga churches na pagalingan palakihan, paramihan ng mga members, o dito kami, Baptist kami, o dito full gospel kami, o dito evangelical kami. Ang dami-daming mga kinreate ng tao na mga religious ng mga pag-iisip. Minsan, nadi-divide ang mga Kristiyano sa mga ganun. Nagkaroon ng division between Baptist. Pag mga Baptist daw, ayaw ng praise and worship na malalakas yung tunog. Pag tayo naman, pagka yung mga praise and worship naman na malalakas, ayaw naman nila ng mga tahimik lang, walang drums, mga ganon. Nagkakaroon ng division dahil sa mga ginagawa ng mga tao na iba't ibang pananaw patungkol sa Panginoon. Pero ang regalo ng banal na Espiritu sa ating mga kapatid is we must be united in Christ. Lahat yung bodies of Christ na tinutukoy dito, hindi lang CCOF. Kaya ang Christian church sa mundo,
Hindi lang CCOF, hindi lang tayo kung dito ka nagsisimba, ibig sabihin ikaw lang yung banal, tas yung ibang church hindi. No. JIL, VCF, CCF, lahat po GCF, kung ano pa yung mga churches, Christian churches in the world na hindi nagtuturo ng balikong pagtuturo sa Panginoon, lahat po yun. Ano man ang denomination, Baptist man yan, Evangelical, Full Gospel, yung Protestant, ano pa yan, yung meron pang yung Pentecostal, yung mga ganyan. Kung ano-ano pa yan, kahit sino pa sila. Kaya wag po tayong mapapatingin ng gano'n kapag, sa CCF ka nagsisimba, o kaya, bakit nandito ka? Hindi ka dito nag-church, Wag tayong gano'n. Don't be judgmental to everyone. Kasi lahat ng mga churches na inaatinan natin, lahat po yun galing sa Panginoon. Lahat po yun bodies of Christ. Group of bodies of Christ yun. Maybe CCOF doon yung left hand. Maybe yung JIL doon yung right hand. Maybe yung right foot doon is CCF, left foot, GCF. Mga ganon. At sino yung pinaka-head? Ang sinasabi sa Bible, the head of the body of Christ is Jesus Christ. Lahat tayo pantay-pantay na mga churches. Walang porket thousands ang member na itong church na ito, sila na yung ahead. Sila na yung mas mataas kaysa sa atin. Hindi. Pantay-pantay po tayo. Kahit tayo, ito lang po yung population natin sa church natin. God is looking us the same. At ang pinakamataas po sa ating lahat, ang pinaka-pinuno natin, hindi po si Pastor Rene. Siya po ang ating senior pastor, yes. Pero hindi po siya yung pinaka-pinuno ng church na ito. Ang pinaka-pinuno po ng church na ito, si Jesus Christ. So, kung sasabihin po namin, all of us pastors, we don't have authority over you. Yes, we don't have. The only authority that you have is Jesus Christ. Siya lang ang may authority sa buhay nyo. Kapag sinabi ng Panginoon sa amin na isara nyo si COF, wala, isasara to. Dahil hindi gumagawa ng kabutihan. Pag sinabi ng Panginoon na itong tao na ito ay ilagay mo sa worship ministry, wala kami magagawa kahit sa tingin namin, sintonado to hindi to marunong Wala kami magagawa pag sinabi ng Lord kasi ang authority natin, even as pastors here, is not the pastors, but it is the Lord. Pag sinabi ng Lord, pag nilid ng Holy Spirit, gagawin po natin yan. Amen? Amen. So, ang sinasabi ko po sa bawat isa, the leading of the Holy Spirit brings us unity in the bodies of Christ. And we hate sin and love the sinner. Ito naman, patungkol naman sa mga kaibigan natin, kamag-anak natin, mahal natin sa buhay, na hindi pa Christian. Baka mamaya naman kasi sa sobrang feeling mo, banal na banal ka, huwag kang lumapit sa akin. Hindi ka mananampalataya, baka maanuhan mo pa ako ng ugali, mahawahan mo pa ako. O kaya, hindi mo na pinapansin yung mga kaibigan mo na hindi Christian. Hindi po yun yung ibig sabihin na sinasabi sa Bible na, do not equally yoke with the unbelievers. Hindi po yun yung konteksto nun. Ang ibig sabihin po ng do not equally yoke with the unbelievers is yung mga ginagawa nila. Hindi ka dapat equally nakikipartake doon. Pero it doesn't mean na hindi mo na sila kaibigan. Hindi mo na sila papansinin. Mas lalo mo nga na dapat bigyan sila ng attention. Bakit? Kasi kung totoong mahal mo ang isang tao, ituturo mo sa kanya kung ano yung tama. Hindi yung iiwasan mo, ayoko dyan. O kaya tayo lang magkakaibigan dito, Christian. Hindi. Dapat ipinapasok natin sa sirkulo natin yung ibang tao, lalo na yung hindi mga mananampalataya, para sila rin makakilala sa Panginoon. Gusto nyo ba yun? Halimbawa lang, kayo nasa langit, pero yung anak nyo naiwan. Gusto nyo ba yun? O kaya, yung best friend mo to ikaw, Christian, pagsilip mo sa lupa, andun siya naiwan. Ikaw nandun. Gusto nyo ba yun? Di ba, kung mahal natin ang isang tao, gusto natin sama-sama tayo na mapunta sa langit. Gusto nyo ba na kayo lang yung gumaganda yung ugali, tapos na pag-iiwanan yung iba? Yung lumalalim sa pananampalataya, ikaw lang, pero yung asawa mo naiiwan. Gusto nyo ba yun? Di ba? Ayaw nyo yun. Magkakaiba kayo ng prinsipyo sa buhay. Dapat sabay kayo, nagtutulungan kayo na magpalalim sa Panginoon.
2 Corinthians 3 verse 1 Corinthians 12 verse 13. Some of us are Jews, some are Gentiles, some are slaves, and some are free, but we have all been baptized by one Spirit, and we all share the same Spirit. Iisa po tayo ng sinishare na Spirit. Yung Holy Spirit na nandito sa atin ngayon is the same Holy Spirit na nandun sa Marikina Church, sa iba't ibang mga churches sa buong mundo. It's the same, He's the same Holy Spirit sa bawat isa. And 2 Corinthians 3:17, for the Lord is Spirit, wherever the Spirit of the Lord is, there is freedom. Ito pala po yung pangatlo. So una, ang nililid tayo ng Holy Spirit sa wisdom. Pangalawa, nililid tayo ng Holy Spirit to be united in Christ. At pangatlo, the Holy Spirit leads us to freedom. Ano ba yung mga bagay na nakakulong ka? Or mga gawain na nakakulong ka pa? Hindi mo pa mabitaw-bitawan. Kapatid, sinasabi ko sa'yo, kapag ang banal na Espiritu ay nasa buhay mo na, makakalaya ka dyan. Dati hindi mo kayang bumaklas sa paglalasing, sa paninigarilyo, hindi mo kayang tanggalin. Pero dahil kasama mo na ang banal na Espiritu, kaya mo na yun unti-unti na alisin sa buhay mo. Kung dati nakakapagmura ka pa, unti-unti natatanggal mo na yan kapag kasama mo ang banal na Espiritu. Bakit? May kapangyarihan ng kalayaan ang banal na Espiritu. Romans 8 verse 2. And because you belong to Him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Yung kasalanan na dating hindi mo matanggihan dahil nasa iyo na ang banal na Espiritu, kaya mo na yung hindian. Amen? Ang sarap ng ganong klaseng kakayanan, ng ganong klaseng kapangyarihan. At dito na rin po ako magtatapos as I invite the worship team to join me. Next week, mga kapatid, February na po. And next week, magkakaroon na tayo ng bagong series na tinatawag nating Rising Up. And rising up meaning it tells us, or God is telling us, that our latter is greater than our past. Ano pong ibig kong sabihin doon? Yung luma nating buhay, 2024, 2023, yung luma na tayo, ay magiging mas maganda yung bagong tayo. Moving forward from February onwards, ang ibibigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin is level up. Rising up. Improvement. Improvement sa ugali. Improvement sa ministry. Kung dati siguro hindi ka naglilingkod, maybe this year, sa tema natin na Rising Up, magde-decide ka na maglingkod sa Panginoon at hindi ka na makokontento na every Sunday, church congregation na lang. You will desire na magiging isa ka na dito sa mga nagmi-minister sa pulpit or sa mga ushers at sa iba nating mga ministries. Napakarami natin pinagdaanan last year. Amen? Mga difficult moments, hard moments, difficult situations. Pero past na yon, mga kapatid. Past is past. Ang kaya lang natin gawin ay matuto sa lesson na pinagdaanan natin noong araw na yon. And from this moment on, balikan natin yung previous verse natin. From this moment on, as we are living by the Spirit, let us follow the Spirit's leading in every part of our lives. Tayo po tayo, mga kapatid. And before we worship the Lord, gusto ko po itong maging declaration ng bawat isa. Pag binasa po natin ng sabay-sabay itong verse na ito, akuin nyo po. Isipin nyo na ikaw ito, ako ito, at ito ang gagawin ko para sa aking mga buhay. Sige po, sabay-sabay po nating i-declare. 1, 2, 3, go! My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in the earthly body by trusting in the Son of God who loved me and gave Himself
for me. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. And narinig ng Panginoon yung sinabi ninyo, I believe na buong puso nyo yan. Sinabi mga kapatid. At ito po ang prayer ko sa bawat isa. Sa bawat isa sa atin, Romans chapter 15, verse 13. Ito po ang panalangin ko sa bawat isa, that I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Ang kapangyarihan po ng Panginoon na magbibigay, ang banal na Espiritu po ang magbibigay ng kapangyarihan sa atin na mamuhay tayo ng kaaya-aya sa Panginoon. Hallelujah. Amen. Purihin po natin ang Panginoon. Praise you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Sabay-sabay po natin awitan ng Lord. Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord, for the last Hallelujah. You are so good to us, Panginoon. You are not allowing us to be stagnant people. Thank you, Lord, na binibigyan mo po kami ng opportunity ng panibagong araw para magbago. Salamat, Lord, for another chance na may hininga pa kami, na hindi pa po kami namamatay para magbago sa aming mga buhay. Lord, we will treasure this life, Lord. We believe, Lord, that this life is not long, but our lives are short, Lord. At itong natitirang taon sa aming mga buhay, Lord, I pray na turuan mo po kami na magkaroon ng pagbabago. Turuan mo po kami na makita ang ebidensya ng isang pagiging totoong Kristiyano, Lord. Lord, this is not about religion. This is not about CCOF. This is not about church. But it is about our personal lives na inaalay sa iyo, Panginoon. Wherever we are, whatever day it is, Panginoon. Kahit hindi Sunday, Lord, na naway may pakita po namin na Kristiyano kami. Most especially in our weekdays, sa workplace, sa school, sa business, sa bahay, sa pamilya. Nawa, Panginoon, tulungan mo po kami, turuan, na maipakita po ang pagbabago sa aming buhay. Na isang mabuting kalooban, mabuting pag-iisip, maayos makipag-usap, pinipili ang kalooban mo, ang hindi ang pagkakasala. Panginoon, challenging po ang mga araw na dumarating, Lord. Lalo na ngayon, Panginoon, dahil ine-expect din po namin yan dahil sabi sa iyong salita na habang lumalapit na po ang muli mong pagbabalik ay magiging magulo na po ang mundo. Lord, napakagulo na po ng mundo, napakarami na pong masasamang kalooban, mga masasamang tao na gumagawa ng hindi maganda sa kapwa, mga masasamang sitwasyon. Nakakatakot na po, Panginoon, ang generation namin ngayon. Pero, Lord, sa kabila ng lahat ng ito, Lord, hindi pa rin po nawawala ang pananampalataya namin sa iyo. Nasasamahan mo po kami. Banal na Espiritu, samahan mo po ang aking mga kapatiran na ito sa araw-araw na challenges nila, Panginoon.
Marami silang mga battles in life, Lord. Mga trials, mga hardships, pinagdadaanan, sakit sa katawan, sakit sa kalooban, sa damdamin, spiritual problem, loss of faith, mga problema sa pera, finances, problema sa trabaho, problema sa school, problema sa pamilya, relationship sa asawa, relationship sa mga anak. Father, napakarami po ng mga kapatiran ko na ito na iba't ibang pinagdadaanan. Lord, I pray that in the name of Jesus, sa pamamagitan ng galaw ng iyo pong banal na Espiritu, ay mapagtatagumpayan po nila, Panginoon. Come on, receive it by faith. Mapagtatagumpayan mo, kapatid, ang battle mo na ito sa buhay mo. Basta unahin mo ang Panginoon. Basta hayaan mo na i-lead ka ng banal na Espiritu. Mapagtatagumpayan mo yung pinoproblema mo na yan, kapatid. At yung problema na yan, Lord, we believe na ito po ay magagamit namin bilang isang buhay na testimony sa aming mga kapatiran. Na kapag narinig po namin ang success story na ito, Panginoon, may encourage po ang aking mga kapatiran, Lord. Ang mga kapatiran, may encourage po sila na totoo ka po, Panginoon, na kapag kasama ka namin sa buhay, ay nagiging victorious po kami, Panginoon. Yan po ang pangahawakan namin, Lord. Salamat po, Lord. At isinasara po namin ang series na ito ngayong January at isinasara din po namin ang aming fiscal year na 2024 sa CCOF Church, Lord, nang may kagalakan sa aming puso na nakikita po namin ang ginagawa mo sa amin. And we believe that starting next month from this moment, Panginoon, ay mararamdaman po namin ang level up sa bawat isa. Level up sa pananampalataya, level up sa pamumuhay, level up sa trabaho, promotions, level up sa aming mga spirituality, most especially, Lord. Naniniwala po kami na darating yan, Lord. Pagkat yan po ang panghahawakan namin sa isang buong taon ng 2025 sa aming church, that we will rise up because you will rise up with us, Panginoon. You are with us all the way of our lives. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo po ang inyong mga anak, Panginoon. Saan man sila magpunta, Lord, nawa ay bitbit po nila ang pagiging isang totoong Kristiyano. Salamat po. Ingatan mo po ang bawat isa at ilayo sa anumang kapahamakan. At kung may mga karamdaman, Lord, in the name of Jesus, kayo po magbigay ng kagalingan sa mga karamdaman, Lord. And we truly blessed by your grace and your love na naramdaman po namin sa service namin ngayon, Lord. Salamat po. Nawa ay nalugod ka rin po, Panginoon, sa alay namin sa iyo, Lord. Salamat po sa matamis at mga pangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. God bless po. Happy Sunday, mga